At kung gaano kabilis ang kamao ni Pacman, ganun kabilis din ang mga pirata. Dahil ilang minuto lamang matapos ang tagumpay ni Pacman, blockbuster agad ang pirated DVD at VCD copy ng Dream Match. Nagpapatrol Jeff Canoy. Mabentang mabenta ang mga pelikulang ito na nasa pirated DVD at VCD format. Pero kanina alas 4 ng hapon, pinataob ito ng mga pirated na sariwang kopya ng laban ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya na parang kabuting nagsulputan. Patok na patok ang laban ni Pacquiao at De La Hoya, pero para sa mga hindi nakapanood, instant replay ang dala ng mga pirated DVD at VCD dahil ilang oras pa lamang matapos ang laban ay available na ito sa iba't ibang lugar. Ayon sa mga tindero-tindera ng mga pirated, malakas ang benta kapag may new release si Pacquiao. Every time na na lumalabas yung pirated niya, sobrang inaabangan ng mga mamimili ng ng DVD. Ang ilang masugid na sumusubaybay sa laban ni Pacquiao, bibili rin ng kopya kahit napanood na ang laban. Mas bibili pa lalo kami. Mas excited pa lalo dahil nabitin kami. Bibili ako kasi magandang connection si Pacquiao eh. Pero higit pa sa pananabik na muling mapanood ang laban kanina, mas kapanapanabik daw ang mapanood ang dalawa sa isang rematch. She's 8 months pregnant. She's due to deliver at the end time. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Ang kamatay ng ilang sibilyan sa Parañaque shootout, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights. Secret Santa sa Amerika nagsimula ng magpabudbud ng $100 sa iba't ibang tao. Ano nga ba ang masasabi ng masang Pinoy sa pinakahuling panalo ni Pacman? Alamin! Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang pagkakapatay umano sa ilang sibilyan sa shootout sa Parañaque noong Biyernes ng gabi sa pagitan ng pulisya at mga hininalang hold-upper. Umapila naman ang PNP na huwag agad silang husgahan. Nagpapatrol, Gretchen Malalad. Nalungkot ang Commission on Human Rights nang malaman ng report kaugnay sa pagkamatay ni Alfonso de Vera at ang batang anak nito na si Lea sa Parañaque shootout. Malinaw raw kasi na hindi naman naipatupad ng PNP ang rules of engagement sa ganitong mga klase ng operasyon. The engagement were devised para naiiwasan ang civilian casualties. So pag may mga ganyang insidente at ganyan ang outcome ng mga operation, then something's wrong somewhere. Dagdag pa ng CHR, alam naman daw ng mga polis na puting revo ang sasakyan ng mga suspect na kanilang tinututukan. Pero bakit nadamay pa rin ang mag-amang de Vera na sakay ng orange na crosswind? Sa kabila ng inisyal na obserbasyon, magsasagawa pa rin ng investigasyon ang CHR para malaman ang panig ng PNP. Bukas naman ang PNP sa investigasyon ng CHR. Pero wag naman daw sila kaagad husgahan nang hindi pa nito alam ang buong detalye ng engkwentro. Jump into conclusion. Let's give the investigation a chance. Kasi we are as concerned as the family of the De Vera. Samantala, pinatatawag na ng PNP ang isang opisyal ng Philippine Coast Guard matapos makita ang ID at lisensya nito sa loob ng na-recover na pulang Toyota Altis. Isa ito sa mga sasakyan na ginamit sa pagtakas ng mga suspect. Possible that some of them are impersonating some uniformed personnel of the military police. Pinangalanan na rin ng PNP ang 7 suspect na naaresto sa serye ng operasyon sa Bacoor, Cavite kahapon. Miyembro umano sila ng Waray-Waray at Osamis Robbery Syndicate. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Kapwa naman nagluluksa ang 2 ginang na naulila sa pagkamatay ng kani-kanilang asawa sa Parañaque shootout noong Biyernes. Nagpapatrol, Ryan Chua. Saksagsagan ng enkwentro sa United Parañaque Subdivision 4 noong Biyernes ng gabi, isa si Lilian de Vera sa mga di mapakali. Hindi raw sumasagot sa mga tawag niya ang kanyang asawa na dapat sana'y susunduin pa siya sa Quiapo. Nagtaka ko, tagal niya. Hindi siya nagtatagal na gano'n eh. Ilang saglit pa, nakumpirma ang kinatatakutan niya. Kabilang pala ang asawa niyang si Alfonso at 7 taong gulang na anak na si Lea sa mga sibilyang namatay sa enkwentro. Sakay sila ng AUV na ito para sunduin si Lilian nang paulanan sila ng bala ng mga umano'y operatiba ng Special Action Force. Lumabas ng sasakyan si Alfonso kargang masugatang anak pero patuloy silang niratrat. Ngayong wala na ang kanyang asawa at nag-iisang anak, tila naglaho na raw ang lahat kay Lilian. Tahimik kami. Masaya kaming pamilya. Wala kaming problema. Ang alam ko lang, gusto ko bigyan sila ng katarungan. Yun lang. Yun ang nagbibigay ng
ka sa akin ngayon. Pilit namang kinikimkim ni PO1 Jennifer Binasoy ang sakit sa pagkamatay ng kanyang asawa at kapwa-pulis na si PO1 Nixon Binasoy, isang trooper ng Special Action Force. Si Nixon ang tanging namatay sa hanay ng mga pulis. Hindi ko po may kung gaano kasakit na siya nawalay sa amin kasi araw-araw na nga hindi namin nakakasama. Proud pa rin ako kasi at least namatay siya in line of duty. Dalawang babaeng nawalan ng minamahal. Patunay sila na sa bawat panig ng engkwentro, may mapait na kwento ng mga nasawi at ng mga naiwan na nagdadalamhati. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Sa Amerika, binigyan ng mas malalim na kahulugan ng ilang ayaw magpakilala ang diwa ng Pasko at ng popular na Christmas icon na si Santa Claus. Dalawang tinaguri ang Secret Santas kasi mula sa Kansas City at St. Louis ang nagpabudbod ng $100 at sa bawat makikita nilang nangangailangan nito. Nakasulat pa sa $100 bill ang mga katagang Secret Santa pero may kondisyon daw ang Secret Santa. Hinihiling niyang gumawa rin ng kabutihan sa kapwa ang taong mapagbibigyan ng pera. Mula ang tradisyong ito sa pilantropong si Larry Stewart na pumanaw magdadalawang taon na ang nakalilipas. Ang mga nakakatuwang eksena sa panonood ng publiko sa laban ni Pacman at The Golden Boy, yan ang tinambayan ni Mark Logan. Sa Trinoma, bumigay ang audio ng pay-per-view kaya nakalibre sila ng view. Pero sa iba, kahit di na i-refund ang pera. Di ba lang walang refund na 600? It's worth it. Feel ng lahat ang panalo, lalo na si Lolo. Ang galing ni Pacquiao, parang daw si Lolo. Masunuring apo. Sa Caloocan, libre na load. Kaya ang puso na kung libre pa ang baon. Kaya kahit ketchup, tirahin mo na chong. Standing room only na, kaya bukod sa chichiria, ang iba nagbaon ng silya. Wala man lang magpaupo sa akin dito. Kanya-kanyang pwesto. Bakit ang sama ng amoy dito? Amoy patay na daga. Nang magsimula ang bakbakan, palakihan na ng bibig ang tropang Pacman. Itong isa, hindi na sumara. Hoy, baka madengge ka sa dila. Wala man lang tumutumba, kaya nauna na si Lola. Ang iba nagpipigil ng ewan. Konting tapik mo lang dyan, yun na. May iba ang inihiyaw. Yehey, De La Hoya! Ang gwapo mo, Papa. Pero sa ikawalong round, yay, bad trip. Namatay ang projector. Nang bumukas, tapos na ang lahat. Pabagsak na sana, namatay yung satellite nila dyan. Bitin din dahil hindi na patulog ni Pacman si De La Hoya. Kaya sila na lang ang natulog. Idol kita, Pacquiao! Magawa naman tayo, balang araw. Mahal mo pa ba ang buhay mo? Sa tabi-tabi, wala mang pay-per-view. Nagdodoble na ang kanilang view. Alam na yun. Mga dating sa Pacquiao. Si Pacquiao, sa tumbuhay lang, Pilipino yan. Ikaw, may sasabihin ka ba bukod sa Pilipino si Pacquiao? Pinoy siya. Pinoy. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Mark, tama prediction mo ha, 8 rounds. Sabi ko sa inyo, 8 rounds. Galing ha? Samba lang. At 18 araw na lamang po, Pasko na. At may pag-asa pang sumaya ang Pasko ninyo dahil hindi pa rin po tinatamaan ang jackpot prize sa 649 Super Lotto na halos 145 million pesos na. Gagayain ko na lang numero mo. Yeah. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan niyong malaman ngayong linggo. Pagpunasan pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas!